Ilono. So ngayon, no, to ay pag-usapan nito tungkol sa pagiging giver, no, sa bawat tao, no. Ah, alam naman natin sa kasabihan, 'di ba? May kasabihan, no, sabi na God loves the giver, 'di ba? Yan, naririnig ko yan noong una pa, nung bata pa ako. So dito sa atin, kung magbibigay ka sa iyong kapwa, huwag mo talagang gawin ang ginagawa ng iba, no, na habol nila is yung kapurihan ng bawat tao or gusto nila makilala ng bawat tao. Dahil nga sa nagbibigay sila ng tulong sa mga tao na nangangailangan o sa mga pulubi. Yung iba kasi ngayon is ginagawang social media or mga content creator or mga content, mga ganun. So never do that, no, na gawin yan. Kasi nga ayon dito sa kasulatan, no, sabi dito sa kasulatan, no, na sa Exodus 23 verse 1 ata ito, do not follow the crowd when it does what is wrong. Itong mga gawain na ito, para sa kanilang paningin is tama. No? So wag mo itong gawin. Pero sa paningin dito sa ating Panginoon, itong mga bagay na ito ay kasuklam-suklam. Ayon dito sa Matthew chapter 6, sinabi dito sa kasulatan, no? Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na ang mga taong gumagawa nito ay nakatanggap na ng kanilang gantimpala or natanggap na nila ang kanilang gantimpala. So kung gusto mo magbigay ka ng tulong sa mga needy, mahihirap o mga pulubi, gawin mo ito na ang Panginoon ang siyang pagpupurihan, hindi yung sarili mo, hindi yung upang makilala ka ng bawat tao. Gawin mo ito para sa Diyos, para ang Panginoon ay pagpupurihan at ang Diyos ay kalulugdan ka sa iyong ginagawa. Kasi sinabi dito sa kasulatan, no, sa Acts, sinabi dito, di ba? It's better to give than to receive. So mas mabuti ang magbigay ka kaysa mga tao o kaysa naman nga makatanggap ka. Mas maganda na magbigay ka sa isang tao na hindi nakakaganti sa iyong ginawa. Kasi ang sabi dito sa kasulatan, kung ikaw bibigay ka ng tulong sa mga tao mahihirap at hindi sila makaganti sa iyo, ang Panginoon ang siyang gaganti sa iyong mabuting nagawa. Dito rin sa kasulatan, sinasabi din dito sa Proverbs, no, na kung ikaw nagbibigay ka ng mga tulong doon sa mga needy or mahihirap or mga pulubi, nagpapautang ka sa Panginoon. Isipin mo yan, ikaw pa ang nagpapautang sa Panginoon dahil sa iyong ginawa. Bakit nangyayari ito? Ganito kasi yun. Kung ikaw nagbibigay ka ng tulong sa mga tao mahihirap or nangangailangan, kahit na maliit na bagay lamang yan, para sa kanila malaking bagay na yan. Every time na ginawa mo yan, ang pagbigay ng tulong sa mga mahihirap or mga needy or mga pulubi, hindi lamang sa kanila yan ginagawa mo, kundi ginawa mo rin yan sa Diyos. Ang ginawa mong kabutihan sa kanila, ginawa mo ang kabutihan doon sa Panginoon. That's why ang Diyos, naghahanda na siya na i-reward sa iyo. Yun yung nagiging utang. Kumbaga, yun yung ibabayad sa iyo. Kasi nga, sinabi ng ating Panginoon, di ba, na sa huling araw, bubuhayin ka rin pagbuhay muli sa mga taong matuwid at matatanggap mo ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Yan ang mga reward or award na ibinigay ng ating Panginoon. So, every time na gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ginawa mo yan sa Panginoon. Unang-una yan. Kung binisita mo ang mga nasa prisuhan or sa mga priso, hindi mo lamang dyan, hindi mo lamang sa mga tao yan ginawa, kundi sa Panginoon din mismo. Kung doon din sa hospital, ginawa mo rin sa Panginoon ang kabutihan na bisitahin mo. Kung ikaw naman, binihisan mo ang mga taong pulubi o mga taong mahihirap na walang suot, hindi lamang mo yan sa kanila ginawa, kundi ginawa mo yan sa ating Panginoon. Mababasa mo yan doon sa Biblia patungkol dito sa mga karnero sa kanyang kanan at saka mga kambing dito sa kaliwa. Doon mo mababasa yan. So, dito sa kasulatan sa Matthew chapter 6, mababasa natin dito na kung ikaw ay magbibigay ng tulong or limos sa mga needy, mahihirap, mga pulubi, huwag mo itong ipagmayabang. Kahit nga raw, pamilya mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kahit sino na mga malapit sa iyo ay hindi nakakaalam sa ginawa mong kabutihan. At ang Panginoon na tumitingin sa iyo in secret, sa lihim, na ang Diyos magre-reward sa iyo. Ito ang dapat na gawin ng isang tao. Ang tamang pagbibigay ng tulong. Kasi nga ang sabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon, be holy for I am holy. Be perfect for I am perfect.
So gawin natin ang mga bagay na ang Diyos ang pupurihan, hindi yung sarili natin. Sino ba tayo? Lupa lamang tayo. Huwag kayong gumaya doon sa ibang tao na nagbibigay ng tulong, kumukuha ng video at saka picture. Anong habol nila doon? Hypocrisy yan. Hypocrisy. Huwag kang gumaya dyan kasi sa paningin nila, matuwid sila at mabuti ang kanilang ginagawa. Pero sa paningin ng Panginoon, kasuklam-suklam sila. Ayon dito sa kasulatan, sinabi dito, di ba, natanggap na nila ang kanilang award o reward, gantimpala. Basahin nyo rin dito sa Matthew chapter 6 verse 1 na kung magbibigay ka ng mabuting gawa sa iyong kapwa, kung maaari, ilihim mo ito. Walang tao nakakaalam ng mga malapit sa iyo. Upang ang tao doon magpapuri sa Panginoon. Upang ang Panginoon kapurihan. Ito ang dapat nating gawin. Itong mga salita na ito, itong mga advices o kautusan ng Panginoon, ito yung tamang daan nating tatahakin patungo sa pagkabanal. Pero yung mga tao na hindi sumusunod sa ganitong sistema ng pagtulong, yun yung mga tao na instead ang daan dito, gumawa sila ng sariling daan sa kabila at hindi nila sinunod ang tamang pagbibigay ng tulong ayon mismo sa kasulatan o kagustuhan ng ating Panginoon na siya sanang kinalulugdan ng Diyos. Pero lumihis sila. Anong mangyayari sa mga taong lumihis at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa kautusan ng Panginoon? Anong mangyayari sa kanila? Sa kaparusahan. Ngayon, mag-isip ka. Gagawa ka ng isang hakbang na kabutihan sa iyong kapwa upang papurihan ka o gagawa ka ng isang hakbang na ang Diyos ay papurihan at hindi sarili mo. Never or wag na wag mong gagawin talaga na gumawa ka ng isang mabuting gawa sa iyong kapwa para lamang ikaw papurihan. Alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Kailangan magiging matuwid tayo kasi lahat tayo dito sa mundong ito may dulo, may katapusan, may expiration date. Lahat tayo, whether you like it or not, haharap sa ating Panginoon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.